Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Ako po ang inyong lingkod at muli ko kayong inaanyayahan sa isang panibagong kwentong aantig sa ating mga puso. Madalas nating isipin na ang pagiging isang mabuting magulang ay nasusukat sa kakayahang maibigay ang lahat ng material na bagay sa ating mga anak. Ngunit paano kung sa gitna ng karangyaan at kasaganaan, ang pinakamahalagang bagay pala, ang ating presensya, ang siyang nawawala? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Silas at ng kanyang mga anak. Isang kwentong magpapatunay na ang tahanan ay hindi nabubuo ng mamahaling bagay, kundi ng pagmamahal na nararamdaman. Ang pagsara ng dambuhalang pinto ng mansyon ng mga Hidalgo ay may tunog na pamilyar kay Silakbo Hidalgo. Ito ay hindi tunog ng pag-uwi sa isang tahanan, kundi tunog ng pagsasara ng isang mamahaling kabaong. Ang bawat sulok ng Paraiso Verde, ang pangalang ibinigay niya at ng kanyang yumaong asawa sa kanilang lupain, ay sumisigaw ng karangyaan mula sa mga Italianong marmol sa sahig hanggang sa mga dambuhalang chandelier na kumikinang na parang mga bituin. Ngunit ang lahat ng kislap na yon ay malamig. Walang buhay, tulad ngayon, 7:00 ng gabi. Dumiretso si Silas sa malawak na dining hall. Sa gitna ng mahabang lamesa na gawa sa kahoy ng nara, sapat para sa 20 tao, ay may 3 nakahandang plato. Sa gitnang-gitna, ang sa kanya. At sa magkabilang dulo, tila 2 maliliit na isla ay ang mga pwesto ng kanyang kambal na anak, sina Amihan at Sinag. Umupo siya. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa pinggan. Hindi nag-aangat ng tingin ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga galaw ay maliit, halos hindi mapansin, na para bang natatakot silang gumawa ng ingay. Para silang 2 manikang porselana na inilagay doon para maging palamuti, maganda, perpekto, pero walang emosyon. "How was your day?" tanong ni Silas. Pilit na binabasag ang nakabibinging katahimikan. Itinaas ni Amihan ang kanyang tingin, mga matang walang kislap. "It was fine, Papa." Si Sinag ay tumangulang, ang mga mata ay nanatili sa kanyang plato. Iyon lang, wala nang kasunod. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas mabigat, mas malamig. Napapikit si Silas. Sa isang iglap, ang tunog ng kalansing ng kubyertos ay napalitan ng ibang alaala. Isang tunog na matagal nang nawala sa mansyong ito, ang halakhak ng kanyang asawa. Parang musika yon na pumupuno sa bawat silid, nagbibigay buhay sa malamig na marmol at nagpapainit sa buong kabahayan. Ngunit ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang multo ng katahimikang yon. Ang kanyang pamilya ay nasira at hindi niya alam kung paano ito bubuuin. Kinabukasan, sa kanyang home office, hinarap ni Silas ang isang babaeng sa tingin niya ay maaaring maging kasagutan. Si Clara Del Mundo. Simple lang ang kanyang kasuotan, isang puting blusa at itim na palda. Ngunit meron siyang aura ng profesionalismo at kahinahunan. "Miss Del Mundo?" Simula ni Silas. "My daughters. They've been through a lot. They need more than just a tutor. They need someone who can bring them back." Ngumiti si Clara, isang ngangiting tila nakakaunawa. "Naiintindihan ko po, Mr. Hidalgo, ang mga bata, lalo na ang mga nakaranas ng pagkawala, ay hindi nangangailangan ng leksyon mula sa libro. Ang kailangan nila ay isang safe space kung saan mararamdaman nilang ligtas silang maging sila ulit. Ang layunin ko ay hindi lang turuan sila ng academics, kundi tulungan silang muling buuin ang kanilang emosyonal na pundasyon." Ang bawat salitang binitawan ni Clara ay tumpak. Ito ang lahat ng gusto niyang marinig. Hindi siya nangako ng mga himala. Nangako siya ng proseso, ng pag-unawa. Tiningnan ni Silas ang resume nito. Impresibo. Ngunit ang mas nagpa-impress sa kanya ay ang paraan ng pagsasalita nito, ang sinseridad sa mga mata nito.
Gusto kong makilala mo sila, sabi ni Silas, tumatayo. Dinala niya si Clara sa playroom, isang silid na puno ng mga laruan na hindi na nagagalaw. Nakaupo sa sahig sina Amihan at Sinag, nag-aayos ng isang puzzle sa gitna ng katahimikan. Hindi agad lumapit si Clara, nanatili siya sa may pintuan, nagmamasid. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay ng mga bata. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya lang ang isang puzzle piece na nasa sahig at dahan-dahang inilagay sa tamang pwesto. Nag-angat ng tingin ng kambal, nagulat. Ngumiti si Clara sa kanila. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting puno ng init. Ang galing ninyo, mahina niyang sabi. Paborito ko rin ang mga puzzle. Si Silas na nakatayo sa likuran ay nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ang simpleng kilos na yon, ang banayad na tinig na yon, ay tila isang sinag ng liwanag sa madilim na silid. "You're hired, Miss Del Mundo," sabi niya nang makalabas sila ng silid. "Tawagin niyo na lang po akong Clara." Sagot nito, ang ngangiti ay nasa kanyang mga labi pa rin. "I will not let you down, sir." Bago siya umalis upang asikasuhin ang isang tawag sa telepono, sumulyap muli si Silas sa loob ng playroom. Iniwan niya ang pinto na bahagyang nakabukas. Nakita niya si Clara na nakaupo na sa sahig kasama ng kambal. May ipinapakita ito sa kanila, isang maliit na bagay sa kanyang palad. At pagkatapos, isang himala. Si Sinag, ang kanyang pinakatahimik na anak, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang daliri at itinuro ito. Isang maliit, halos hindi mapansing kilos, ngunit para kay Silas, iyon ay isang lindol. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita niya ang isang kislap ng interes sa mga mata ng kanyang anak. Isang maliit na kislap ng buhay. Napabuntong hininga si Silas, isang hininga ng ginhawa na matagal na niyang kinikimkim. Ito na yon. Ito na ang simula. Hindi niya namamalayan na habang siya ay nakatalikod, puno ng pag-asa, ang ngiti sa mukha ni Clara ay bahagyang nagbago. Isang anino ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ng anghel na kapapasok lang niya sa kanyang pamamahay. Ilang linggo ang lumipas at ang mansyon ng mga hidalgo ay unti-unting nagbago. Ang dating malamig na alingawngaw sa mga pasilyo ay napalitan ng mga bagong tunog. Para kay Silas, ang mga tunog na yon ay musika sa kanyang pandinig. Isang hapon, habang papasok siya sa pinto, hindi ang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang matamis na amoy. Amoy ng bagong lutong cookies. At kasabay ng amoy na yon ay isang tunog na halos ikahinto ng kanyang paghinga, ang mahinang hagik-gikan ng kanyang mga anak. Dahan-dahan, siyang naglakad patungo sa kusina na para bang natatakot na baka sa isang maling hakbang ay biglang maglaho ang lahat. At doon, nakita niya ang isang eksenang hindi niya kailanman inakala na muli niyang masasaksihan. Sina Amihan at Sinag na may mga mantsa ng harina sa kanilang mga pisngi ay abala sa paglalagay ng chocolate chips sa ibabaw ng mga cookies. At sa gitna nila, si Clara na may ngiti sa labi na para bang siya ang konduktor ng munting orkestra ng kaligayahan na ito. Ang kusina ay magulo, ngunit ito ang pinakamagandang gulo na nakita ni Silas sa buong buhay niya. "Papa, you're home!" Masayang bati ni Amihan, isang bagay na hindi nito ginawa sa loob ng halos isang taon. Tumakbo palapit sa kanya si Sinag at ipinakita ang kanyang mga kamay na puno ng harina. "We made cookies, Papa." Napaluhod si Silas para maging kapantay ng kanyang mga anak. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal na niyang pinapasan ay tila biglang gumaan. Tumingin siya kay Clara na nakatayo sa di kalayuan. Pinapanood sila na may ngiti ng tagumpay. "Salamat," mahina niyang sabi. Isang salitang hindi sapat
para ipahayag ang nag-uumapaw na pasasalamat sa kanyang puso. Gabi-gabi, bago umuwi si Clara, nagkakaroon sila ng maikling pag-uusap sa opisina ni Silas. Ito na ang naging bagong ritual nila. Nagkakaroon na po tayo ng emotional breakthrough, sir, sabi ni Clara isang gabi, habang hawak ang isang maliit na notebook. They are starting to associate the house with positive experiences again. Ang pagbe-bake, pagbabasa ng kwento. These are all part of rebuilding their sense of security. Tumangutango si Silas, namamangha sa profesionalismo nito. Bawat kilos ni Clara ay may layunin. Bawat laro ay may kasamang aral. Para siyang isang doktor na nagbibigay ng tamang lunas sa isang pasyenteng matagal nang may sakit. I don't know how you do it, amin ni Silas. Para kang isang himala, Clara. Trabaho ko lang po ito, sir. At mahal ko po ang mga bata. Sagot niya ng may kahinhinan. Ang pinakamalaking himala ay dumating isang umaga. Habang nag-aayos si Silas ng kanyang kurbata, handa nang umalis papunta sa opisina, naramdaman niyang may dalawang maliliit na braso na yumakap sa kanyang mga binti. Sina Amihan at Sinag. Nagulat siya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga anak niya ay hindi kailanman naging malambing simula nang pumanaw ang kanilang ina. Mag-iingat ka po, Papa, sabi ni Amihan. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang pantalon. Hinaplos ni Silas ang kanilang mga buhok, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Bakit? Anong? Sabi po ni Tita Clara, dapat laging mag-hug kay Papa bago siya umalis. Paliwanag ni Sinag sa isang mahinang tinig. Para daw po alam ninyo na mahal namin kayo. Sa sandaling iyon, lahat ng natitirang pagdududa ni Silas ay naglaho. Ibinigay ni Clara hindi lang ang kaayusan sa kanyang bahay, kundi ang pagmamahal na nawala sa kanyang pamilya. Kinagabihan, iniabot ni Silas ang isang sobre kay Clara. This is for you, a bonus. Sinubukan itong tanggihan ni Clara. Naku, sir, hindi na po kailangan. Ang makita silang masaya ay sapat na sa akin. Please, pagpilit ni Silas. You're worth more than what I'm paying you. Kulang pa ito sa lahat ng ginagawa mo. Sa huli, tinanggap din ito ni Clara ng may pasasalamat. Habang naghahanda itong umalis, huminto ito sa may pintuan ng opisina. Sir Silas, sabi niya sa isang seryosong tono. Yes, Clara? Ngayong naibabalik na natin ang kanilang tiwala at kaligayahan, panimula niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Ang susunod na hakbang ay ang pagtatag ng istruktura at disiplina. Para tuluyang gumaling ang mga bata, kailangan nila ng matatag na pundasyon. Minsan, ang pagmamahal ay kailangang maging mahigpit, sir. Tumango si Silas nang walang pag-aalinlangan. Ang mga salita ni Clara ay tumagos sa kanya, hindi bilang isang babala, kundi bilang isang patunay ng kanyang karunungan. Siyempre, kailangan ng disiplina. Isa siyang negosyante. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng mga patakaran. Hindi niya alam na ang mga salitang iyon na sinabi sa isang malumanay at mapagmalasakit na tinig ay ang anunsyo ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang mga ngiti ay mapapalitan ng takot at ang paraiso ay magsisimulang maging isang impyerno. Ang sinabi ni Clara tungkol sa istruktura at disiplina ay hindi nagtagal at nagkaroon ng pisikal na anyo. Isang umaga, sa pader ng kusina ay may nakasabit ng isang malaking whiteboard, kumpleto sa makukulay na magnet. Sa itaas nito ay nakasulat sa isang perpekto at eleganteng pagkakasulat, ang mga batas ng ating tahanan. Nakatayo si Silas sa harap nito, hawak ang kanyang tasa ng kape, habang ipinapaliwanag ni Clara ang mga bagong patakaran. Simple lang naman po ang mga ito, sir, sabi ni Clara. Ang kanyang tinig ay kalmado at masigla. May eksaktong oras para sa paggising, pagkain, paglalaro at pagtulog.
Kailangan nilang magligpit ng kanilang mga laruan pagkatapos gamitin. At higit sa lahat, magsalita ng may kahinahunan at respeto sa lahat ng oras. Tumingin si Silas sa listahan. Sa unang tingin, lahat ng ito ay tila makatwiran. Ito ang mga bagay na dapat ay ginagawa ng lahat ng pamilya. Ito ang kaayusan na matagal na niyang hinahanap. Mukhang maganda ito, Clara, sabi niya, tumatango sa pagsang-ayon. Salamat sa paggawa nito. Ngumiti si Clara. Ang mga bata po ay mas panatag kapag alam nila ang kanilang mga hangganan. This will provide them with a sense of stability. Sa mga unang araw, ang sistema ay naging epektibo. Ang bahay ay mas naging organisado. Ang kambal ay sumusunod ng walang reklamo. Ngunit ang enerhiya sa bahay ay nagsimulang magbago. Ang masayang kaguluhan sa kusina noong nag-bake sila ng cookies ay napalitan ng isang maingat na katahimikan. Ang unang bitak sa perpektong larawan ay lumitaw isang hapon ng Miyerkules. Umuwi si Silas ng mas maaga kaysa sa inaasahan at naabutan niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanya. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Sinag, nakaharap sa blangkong pader. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang likuran. Isang baso ng gatas na nabasag at kumalat sa sahig ang nasa di kalayuan. At si Manang Fe, ang kanilang kasambahay, ay tahimik na naglilinis nito. Napakunot ang noo ni Silas. Lumapit siya. Sinag, anong ginagawa mo? Hindi lumingon ang bata. Pinarurusahan po ako, Papa. Sa sandaling iyon, lumabas si Clara mula sa kusina. May dalang basahan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkadismaya. Nagkaroon po tayo ng maliit na aksidente, sir. Aksidente lang pala. Bakit siya nakaganito? Tanong ni Silas. Ang pag-aalinlangan ay nagsisimulang marinig sa kanyang boses. She's just a child, Clara. At dahil po bata siya, ngayon ang tamang panahon para matutunan ang konsepto ng consequence. Mahinahong paliwanag ni Clara na para bang nagpapaliwanag sa isang mag-aaral. Ang pagtayo sa sulok ay hindi para saktan siya. Ito ay para bigyan siya ng oras na pag-isipan ang kanyang ginawa. Ang pagiging pabaya ay may resulta. This is how we build character, sir. Tiningnan ni Silas ang kanyang anak na nakaharap sa pader at pagkatapos ay kay Clara na ang mga mata ay puno ng isang luhikal at malamig na pangangatwiran. Mayroong isang bagay sa loob niya na sumisigaw na mali ito. Ngunit ang mga salita ni Clara ay tumatagos sa kanyang isipan. Pinupukaw ang kanyang sariling pagkukulang. Sir Silas, dagdag ni Clara, ang kanyang boses ay mas bumaba, mas personal. Alam kong mahirap itong makita. Ngunit ang pagiging sobrang maluwag po natin sa kanila matapos ang nangyari. Iyon po ang nagdulot ng kawalan ng direksyon sa kanila. Kailangan nilang maramdaman na ligtas sila sa ilalim ng mga patakaran. I am only doing what is best for them. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Silas na parang sampal. Ang pagiging sobrang maluwag natin, iyon ang kanyang kasalanan. Ang kanyang pagpapabaya. Sino siya para questionin ngayon ang isang taong sinusubukang ayusin ang kanyang mga pagkakamali? Napabuntong hininga si Silas at kasabay noon ay ang pagsuko niya. Sige, ikaw ang mas nakakaalam. Nang matapos ang parusa, sinubukan ni Silas na kausapin si Sinag. Lumuhod siya sa harap ng bata at hinawakan ang mga balikat nito. Okay ka lang ba, anak? Hindi tumingin sa kanya si Sinag. Ang mga mata nito ay nakatutok sa sahig. Opo, Papa. I was naughty. Hindi na po mauulit. Ang mga salita ay tama, ngunit ang tono ay mali. Para siyang isang robot na nagsasaulo ng kanyang linya. May malamig na bagay na gumapang sa likod ni Silas. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Nang gabing iyon, habang siya ay nasa kanyang silid at nagbabasa, narinig niya ito. Isang mahinang tunog mula sa kabilang pader. Sa kwarto ng kambal, isang hikbi
Si Amihan o si Sinag? Hindi niya sigurado. Ibinaba niya ang kanyang libro. Handa nang tumayo para tingnan sila. Ngunit bago pa man siya makakilos, ang pag-iyak ay biglang huminto. Ganap na para bang pinatay ang isang gripo. Nakinig si Silas sa katahimikan. Siguro ay nananaginip lang, naisip niya. O siguro ay bumalik na rin sa tulog. Itinaas niyang muli ang kanyang libro at sinubukang magpatuloy sa pagbabasa. Ngunit ang biglaang katahimikan na iyon ay mas nakakabahala kaysa sa tunog ng pag-iyak. Sa kabilang panig ng pader, hindi niya alam na ang dahilan ng katahimikan ay si Clara, na nakatayo sa labas lamang ng pinto ng silid ng kambal. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng siwang, isang tahimik na bantay na nagdudulot ng takot, hindi ng kapanatagan. Para kina Amihan at Sinag, ang mansyon ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang kaharian na pinamumunuan ng isang reynang may mga matang laging nakamasid. Ang mga mata ni Tita Clara. Ang mga ito ay nasa lahat ng dako. Naroon sa salamin sa pasilyo, sa anino sa sulok ng kanilang silid-aralan, sa katahimikan sa oras ng hapunan. Dahil sa mga matang iyon, natutunan nilang gumalaw ng walang tunog, mag-usap gamit ang mga simpleng senyas at ngumiti kahit ang gusto nilang gawin ay umiyak. Ang pagmamahal sa pagitan ng kambal ay hindi naglaho, nagtago lamang ito. Ipinapadala nila ito sa pamamagitan ng isang mabilis na pagpisil sa kamay, sa ilalim ng mesa, o sa isang sulyap na puno ng kahulugan kapag nakatalikod si Clara. Isang hapon, habang si Clara ay nasa hardin at kausap ang hardinero, nagkaroon sila ng pagkakataon. Si Sinag ay matamlay buong araw, hindi halos kumain ng tanghalian. Alam ni Amihan na gutom na ang kanyang kapatid. Mabilis siyang pumuslit sa kusina, kumuha ng isang piraso ng cookie mula sa garapon na sila mismo ang gumawa noong mga masasayang araw, at itinago ito sa kanyang bulsa. Sa playroom, iniabot niya ito kay Sinag. "Kainin mo, bilis," pabulong niyang sabi. Kinuha ito ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nag-aalala, ngunit puno ng pasasalamat. Isusubo na sana niya ito ng isang malamig na boses ang pumuno sa silid. "Anong ginagawa ninyo?" Pareho silang nanigas. Nandoon si Clara sa may pintuan, nakatayo. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang nangiti na laging nakapaskil sa kanyang muka ay wala na. Ang natira ay isang blangkong ekspresyon na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Hindi kailangang itanong ni Clara kung sino ang kumuha. Lumapit siya kay Amihan. "Alam mo ang patakaran, hindi ba? Walang pagkain sa pagitan ng mga nakatakdang oras, lalo na ang pagkain ng patago." "Pero Tita Clara, nagugutom po si Sina." "Ang disiplina ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kagutuman." Putol ni Clara. "Dahil sa ginawa mo, pareho kayong mapaparusahan. Ang parusa ay hindi pagharap sa pader. Ito ay mas masahol pa." Pinaupo sila ni Clara sa dalawang magkaharap na silya sa gitna ng silid. "Ngayon," sabi ni Clara sa isang kalmadong tono, "Amihan, sabihin mo kay Sinag na makasarili siya dahil hinayaan kanyang malagay sa alanganin." Napatingin si Amihan sa kanyang kapatid na ang mga mata ay nagsisimula ng mamuo ng luha. "Hindi ko po kaya." "Sabihin mo," mariing utos ni Clara. Umiling si Amihan, nanginginig ang kanyang labi. "Kung hindi mo sasabihin, si Sinag ang ilalagay ko sa madilim na bodega. Gusto mo ba yon?" Walang nagawa si Amihan. Sa isang tinig na basag, sinabi niya, "Makasarili ka, Sina." Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Sinag. "Ngayon, Sinag," sabi ni Clara, "sabihin mo kay Amihan na masama siyang kapatid dahil sinusumbatan ka niya." Umiling-iling si Sinag, humihikbi. "Ayoko po." Ang banta ay nanatili.
At sa gitna ng kanilang mga luha, napilitan silang magbitiw ng mga salitang kailanman ay hindi nila sasabihin sa isa't isa. Mga salitang parang lason na sumusugat sa kanilang puso habang si Clara ay nanonood na para bang pinag-aaralan ang isang eksperimento. Dahil sa pagtanggi ni Sinag na sumunod agad, itinuloy ni Clara ang kanyang banta. Kinaladkad niya ang umiiyak na si Sinag patungo sa maliit na bodega sa ilalim ng hagdanan. "Dito ka muna para mag-isip," sabi ni Clara bago isara ang pinto. Ang kadiliman sa loob ay ganap. Ang amoy ay pinaghalong alikabok at lumang kahoy. Sinubukan ni Sinag ang doorknob, nakalock. Nagsimula siyang katukin ito. "Tita Clara, please po, papakabait na po ako." Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nag-aalangan. "Tita Clara, Ate Ami, Papa." Walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng kanyang sariling dibdib. Sumigaw siya hanggang sa halos mamaos na siya. Sa labas, si Amihan ay nakaupo sa sahig, nakatakip ang mga tenga, umiiyak ng tahimik, walang magawa. Nang marinig nila ang tunog ng sasakyan ng kanilang ama, ang lahat ay nagbago. Mabilis na binuksan ni Clara ang pinto ng bodega. "Tumayo ka!" Utos niya kay Sinag na ang mukha ay basang-basa ng luha at sipon. "Punasan mo ang mukha mo, pareho kayo. Kapag tinanong kayo ng papa ninyo, masaya ang araw ninyo. Naglaro kayo, nagbasa, naintindihan ninyo. Dahil kung hindi..." Iniwan niyang nakabitin sa hangin ang banta. Pagpasok ni Silas, ang sumalubong sa kanya ay 2 batang babae na may pilit ng ngiti sa kanilang mga labi. "How was your day, my princesses?" Tanong niya, masaya sa nakikitang kaayusan. "It was great, Papa," sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. We read a new book." "Talaga? Good job," sabi ni Silas. Ginugulo ang buhok ni Amihan bago umakyat sa kanyang opisina. Walang kamalay-malay sa dula-dulaang katatapos lang. Nang gabing iyon, si Amihan ang pinarusahan. Inilagay siya ni Clara sa bodega dahil sa kasalanan nilang dalawa. Habang nakaupo sa madilim at malamig na sahig, wala nang luha si Amihan. Ang naramdaman niya ay isang malalamig na galit. Kinapa niya ang paligid hanggang sa mahawakan niya ang isang bagay na maliit at malambot. Isang patay na daga. Sa halip na mandiri, kinuha niya ito. Dahan-dahan niyang itinago sa isang butas sa sulok ng lumang kabinet, sa ilalim ng mga basahan. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa pagtatago niya sa maliit at karima-rimarim na lihim na yon, naramdaman niya ang isang kislap, hindi ng pag-asa, kundi ng paghihimagsik. Mayroon na siyang isang bagay na hindi alam ni Clara. At sa mundong yon, na kontrolado ang lahat, ang maliit na bagay na yon ay nangangahulugang lahat. Ang perpektong kaayusan na ipinatupad ni Clara ay nagsimulang magdulot ng isang nakakabahalang epekto kay Silas. Ang kanyang mga anak ay naging parang mga robot. Perpekto silang gumalaw, perpektong sumagot, perpektong sumunod. Masyadong perpekto. Ang dating kislap sa kanilang mga mata na panandaliang bumalik ay napalitan ng isang blangko at maingat na tingin. Ang pagdududang ito ay lumaki isang gabi nang may bisita siyang kasosyo sa negosyo. Si Mr. Alberto Tan, isang matalik na kaibigan din ng pamilya. Habang naghahapunan, sinubukan ni Mr. Tan na biruin ang kambal. "Aba, Amihan, Sinag, ang lalaki niyo na," nakangiti niyang sabi. "Naaalala ko pa noong inaakyat ninyo ang mga puno sa hardin. Siguradong mas mataas na ang naaakyat niyo ngayon." Walang sumagot. Si Amihan at Sinag ay bahagyang nag-angat ng tingin. Sumulyap kay Clara na nakaupo sa di kalayuan at muling ibinalik ang kanilang mga mata sa kanilang mga plato. Tumawa si Mr. Tan, isang tawang alanganin. Mukhang mas mahiyain na sila ngayon. Nang ihatid ni Silas ang kanyang bisita sa pinto,
Sinabi nito sa isang mahinang boses, Silas, ang mga anak mo, tila sila takot. Masyado silang tahimik. Ang komento ay tumusok sa puso ni Silas na parang isang bubog ng salamin. Pagod lang siguro sila, Alberto. Marami silang ginagawa. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Kinabukasan, ang mga salita ni Mr. Tan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Silas. Tila sila takot. Pinagmasdan niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa sala. Nag-aayos sila ng puzzle, ang parehong puzzle na inayos nila nung unang dumating si Clara. Ngunit ngayon, ang kanilang mga galaw ay walang sigla, mechanical. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Silas, isang pagsubok. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila mula sa likuran. Kiliti time! Sigaw niya. Isang laro na madalas nilang gawin nung nabubuhay pa ang kanyang asawa. Sinimulan niyang kilitiin ang tagiliran ni Amihan. Ang reaksyon ay hindi ang inaasahan niya. Walang halakhak. Walang pag-iwas na may kasamang tawa. Sa halip, si Amihan ay nanigas na parang bato. Ang kanyang buong katawan ay nanikip at isang maliit na impit ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng gulat at takot. Agad na napatingin ang kambal, hindi sa kanya, kundi sa direksyon ni Clara na nagbabasa sa isang silya sa sulok. Doon napuno si Silas. Nang gabing iyon, matapos maihatid ni Clara ang mga bata sa kanilang silid, ipinatawag siya ni Silas sa kanyang opisina. Isinara niya ang pinto sa isang paraang mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Clara, kailangan nating mag-usap. Simula niya siya, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Tungkol po saan, sir? Tanong ni Clara. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng inosenteng pagtataka. Ang mga anak ko, natatakot sila sa akin. Natatakot sila sa lahat. Ano ang ginagawa mo sa kanila? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Clara. Sir, ang ginagawa ko po ay ang ipinapagawa ninyo. Nagtataguyod ako ng disiplina. Ang nakikita ninyo po ay hindi takot, kundi respeto sa mga alituntunin. Nasa adjustment period pa lang po sila. Adjustment o takot? Giit ni Silas, ang kanyang boses ay nagsisimulang tumaas. Wala na ang kislap sa kanilang mga mata, Clara. Wala na ang kanilang mga halakhak. This isn't discipline, this is fear. At sa sandaling iyon, nakita ni Silas ang pagbabago. Ang kalmadong maskara ni Clara ay nagkaroon ng bitak. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Ang kanyang labi ay nagsimulang manginig. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Inaakala niyo po ba na sinasaktan ko sila? Basag ang boses niyang tanong. Matapos ang lahat ng ginawa ko, iniwan ko ang lahat para lang matulungan ang pamilya ninyo. Sinusubukan kong buuin ang mga piraso na kayo mismo ang sumira dahil sa inyong pagpapabaya. At ito ang igaganti ninyo sa akin? Pagbibintangan ninyo ako? Bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Silas. Bawat isa ay puno ng lason ng katotohanang ayaw niyang harapin. Ang kanyang pagkakasala, ang kanyang pagpapabaya. Hindi sa ganoon, Clara. Ang ibig kong sabihin, hindi sir. Naiintindihan ko, sabi ni Clara. Pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay na nanginginig. Siguro nga, tama kayo. Siguro hindi ko kaya. Siguro mas mabuti pang umalis na lang ako. Kung hindi ninyo ako pinagkakatiwalaan, kung sa tingin ninyo ay masama ang aking impluensya, aalis ako. Iyon ang sandatang nagpataob kay Silas. Ang ideya na umalis si Clara. Ang ideya na bumalik sa dating katahimikan, sa dating kawalan ng pag-asa, sa dalawang anak na hindi niya maabot. Mas nakakatakot iyon kaysa sa kanyang mga kasalukuyang pagdududa.
Huwag, mabilis niyang sabi, puno ng pagsisisi at gulat. Clara, I'm sorry. Ako ang may problema. Masyado lang akong nag-aalala. Please, huwag kang umalis. Tumingin sa kanya si Clara. Ang mga luha ay umaagos pa rin sa kanyang mga pisngi, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata. Isang malamig na kalkulasyon. Hinayaan niyang manatili ang katahimikan sa loob ng ilang segundo bago siya dahan-dahang tumango. Sige po, sir. Kung yun po ang gusto ninyo. Ngumiti siya. Isang maliit at nanginginig na ngiti. Isang nangiting puno ng kapatawaran. Ngunit habang naglalakad siya papalabas ng pinto, huminto siya at lumingon. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malambing at matamis. Hindi niyo po sinasabing, hindi niyo po ako pinagkakatiwalaan, Sir Silas. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, hindi na nangangailangan ng sagot. Ito ay isang paalala. Isang banayad na banta na nakabalot sa isang sutlang laso. Siya ang may kontrol at ngayon, alam na iyon ni Silas. Pagkatapos ng komprontasyon nila ni Clara, sinubukan ni Silas na kumbinsihin ang sarili na siya ang mali, na ang kanyang pagdududa ay produkto lamang ng kanyang sariling pagkakasala. Pinilit niyang maniwala sa perpektong larawan na ipinipinta ni Clara araw-araw. Ngunit ang isang anino ng pag-aalinlangan ay nanatili, isang maliit na tinik sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Ang tinik na yon ay muling gumalaw isang umaga. Habang nagkakape si Silas sa kanyang opisina, pumasok si Manang Fe, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya mula pa noong nabubuhay ang kanyang asawa. May dala itong isang basong tubig, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos matapon ang laman nito. Sir Silas. Simula niya sa isang boses na halos pabulong. Tiningnan niya ang nakabukas na pinto. Tila natatakot na may makarinig. Bakit, Manang Fe? May problema ba? Tanong ni Silas, ibinababa ang kanyang dyaryo. Lumapit ang matanda. Inilapag ang baso sa mesa. Sir, patawarin niyo po ang panghihimasok ko, pero hindi na po ako mapakali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Yung mga bata po, gabi-gabi ko po silang naririnig na umiiyak ng mahina. At nung isang araw, habang tinutulungan ko si Sinag na magbihis, may nakita po ako sa braso niya. Mga pasa po, sir. Malalabo. Pero naroon, nanigas si Silas. Pasa? Mga galos? Baka naglaro lang sila, Manang. Nadapa. Umiling ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi po, sir, iba po. At si Miss Clara. Ang tingin niya po sa mga bata kapag nakatalikod kayo, malamig po, sir. Malamig pa sa yelo. Pakiusap po, sir. Maging maingat po kayo sa kanya. Bago pa man makasagot si Silas, ang pinto ay bumukas. Si Clara. Ngumiti ito nang makita sila. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pinag-uusapan niyo po ba ako? Tanong niya sa isang tonong nagbibiro. Hindi. Mabilis na sagot ni Silas. Nangangamusta lang. Ngunit ang tensyon sa silid ay hindi maikakaila. Alam ni Silas at alam din ni Clara na si Manang Fe ang huling tulay sa nakaraan. Ang huling taong hindi nabubulag sa kanyang perpektong pag-arte. Ang pagkakataon ni Clara ay dumating makalipas ang 2 araw. Nagkaroon ng malawakang paglilinis sa buong mansyon. Isang ideya na siya mismo ang nagmungkahi para ma-refresh daw ang enerhiya ng bahay. Nasa opisina si Silas nang biglang pumasok si Clara. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkabalisa. Hawak niya ang isang maliit na kahon ng alahas. Ang kahon na naglalaman ng mga paboritong gamit ng yumaong asawa ni Silas. Sir, pasensya na po sa abala, pero may isang bagay po kayong dapat makita. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, ang mga alahas ay naroon lahat, maliban sa isa. Ang paboritong pulseras ng kanyang asawa, isang simpleng silver bracelet na may nakaukit na kanilang mga inisyal. Ang tanging bagay na suot nito
noong araw ng aksidente. Nawawala, sabi ni Clara sa isang basag na boses. Sir, pinalinis ko po ang buong silid ninyo at nawawala po ito. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Silas. Ang pulseras na yon, ang huling alaala. At doon, na parang isang perpektong dula, itinuloy ni Clara ang kanyang plano. Sir, ayoko pong magbintang. Pero si Manang Fei lang po ang tanging pumasok sa master's bedroom buong araw para maglinis. Ilang sandali pa, ang buong sambahayan ay tinipon sa sala. Sina Amihan at Sinag ay nakatayo sa isang sulok, magkahawak kamay, ang kanilang mga mata ay malalaki sa takot. Si Manang Fei ay nakatayo sa gitna, litong-lito. Sir, ano po ito? Tanong ng matanda. Manang Fei, malamig na sabi ni Silas. Nasaan ang pulseras? Pulseras po? Anong pulseras, sir? Huwag ka nang magkaila, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Nakita kita kanina sa may kwarto mo. May itinago ka sa ilalim ng unan. Isang kasinungalingan. Isang perpektong kasinungalingan. Sa utos ni Silas, dinala ni Clara ang bag ni Manang Fei. Sa harap nilang lahat, binuksan ito ni Clara at mula sa isang maliit na bulsa sa loob, kinuha niya ang silver na pulseras. Ang mundo ni Manang Fei ay gumuho. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Pinalitan po ako. Sir, maniwala po kayo sa akin. Sigaw niya, lumuluhod. Ang mga luha ay bumubuhos sa kanyang mga pisngi. Sir, 4 na pong taon po akong nagsilbi sa pamilya ninyo. Hindi ko po magagawa yan. Tumingin si Silas sa kanyang mga anak. Nakatayo lang sila roon, mga estatwang bato, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Ang kanilang katahimikan ay parang isang pag-amin. Tumingin siya kay Clara na ang mukha ay puno ng awa para sa matanda. Tumingin siya sa pulseras na nasa palad ni Clara, isang sagradong alaala na nilapastangan. At tumingin siya kay Manang Fei na ang pagmamakaawa ay biglang naging tunog ng pagkakasala sa kanyang pandinig. Ang kanyang sariling pagdududa kay Clara, ang babala ni Manang Fei, lahat ay nabura ng isang matinding emosyon, galit sa pagtataksil. Umalis ka na, Manang Fei, sabi ni Silas. Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Umalis ka na sa pamamahay ko. Habang inaakay palabas ng mga gwardya, ang humahagulgol na matanda, huminto ito sa may pinto at lumingon kay Silas. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang natira ay isang malinaw at nakakakilabot na awa. Nag-aalaga po kayo ng ahas sa pamamahay ninyo, sir. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. At balang araw, tutuklawin din kayo niyan. Tumalikod si Silas, hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Ngunit ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang likod. Bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Isang lason na dahan-dahang kakalat sa mga susunod na araw. Ang pag-alis ni Manang Fei ay hindi lang pagkawala ng isang kasambahay. Para kina Amihan at Sinag, ito ang pagsasara ng huling bintana kung saan maaari pa silang makakita ng sinag ng araw. Si Manang Fei ang kanilang huling koneksyon sa mundo kung saan ang pagmamahal ay simple at walang kapalit. Isang mainit na yakap, isang nakaw na piraso ng candy, isang kindat na nagsasabing, nandito lang ako. Ngayon, wala na yon. Ang natira na lang ay ang kaharian ni Clara at sila ang mga bihag dito. Ang kanilang pag-asa na ang kanilang ama, ang magiging tagapagligtas nila, ay naglaho na rin. Nakita nila kung gaano kadaling naniwala ang kanilang ama sa kasinungalingan. Kung si Manang Fei, na halos buong buhay na nagsilbi sa pamilya, ay kayang itapon na parang basura, ano pa kaya sila? Sila, na sa mata ng kanilang ama, ay mga sirang laruan na kailangang ayusin. Kaya natutunan nila ang pinakamalungkot na leksyon.
Ang kanilang papa ay hindi sila ililigtas. Sila ay nag-iisa na. Dahil dito, si Clara ay naging mas malakas, mas walang takot. Wala nang nagmamasid sa kanya, wala nang nagdududa. Ang mga parusa ay naging mas madalas at mas malupit. Ang bodega sa ilalim ng hagdanan, na dati ay isang lugar ng takot, ay naging isang regular na bahagi ng kanilang buhay. Tinawag itong silid ng pag-iisip ni Clara. Isang araw, si Sinag, na laging masakitin, ay nagkaroon ng sinat. Habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, isa sa kanilang mga bagong gawaing bahay, aksidente niyang nabitawan ang pandilig at nabasa ang bagong tanim ng mga rosas ni Clara. "Tanga!" narinig nilang sigaw ni Clara mula sa bintana ng kusina. Nakita ni Amihan ang panginginig ni Sinag, hindi lang dahil sa sinat, kundi dahil sa takot. Bago pa man makababa si Clara, sinadya ni Amihan na itabig ang isang paso na puno ng lupa. Bumagsak ito sa semento at nabasag. "Ako po ang nakabasag, Tita Clara," sabi ni Amihan. Sinalubong ang malamig na tingin ni Clara. Ginawa niya ito para iligtas ang kanyang kapatid. Alam niya ang kapalit. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, kasama ang kanilang ama, nagkunwari si Amihan na masama ang pakiramdam at humingi ng paumanhin para umakyat sa kanyang kwarto. Ang totoo, ito ay senyas na napagkasunduan nila ni Clara. 10 minuto matapos umakyat, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at pumasok sa silid ng pag-iisip. Ito ang parusa sa kasalanan niya kaninang umaga. Sa loob ng bodega, ang kadiliman ay sumalubong sa kanya na parang isang lumang kumot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umiyak si Amihan. Hindi na siya natakot. Umupo lang siya sa malamig na semento, niyakap ang kanyang mga tuhod at tumitig sa kawalan. May nagbago sa loob niya. Ang takot ay napalitan ng isang blangko at malamig na pagtanggap. Parausan na ito. Ang mahalaga ay ligtas ang kanyang kapatid. Sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Clara, malambing ngunit puno ng lason, na nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng siwang. "Diyan ka lang, Amihan. Isipin mong mabuti kung bakit ka naging isang masamang bata ngayon. Kapag natutunan mo na ang iyong leksyon, saka palang kita bubuksan." Hindi sumagot si Amihan. Ang pananahimik niya ay isang uri ng paghihimagsik. Sa loob ng madilim na silid na yon, natagpuan niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi maabot ni Clara. Sa itaas, sa kanilang silid, si Sinag ay hindi mapakali. Alam niyang nagsakripisyo ang kanyang ate para sa kanya. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang krayola. Gamit ang nanginginig na kamay, iginuhit niya ang isang larawan, isang malaking bahay. Sa isang bintana, may 2 maliliit na babae na magkahawak kamay. Sa labas, may isang malaking anino na may mga matang pula, nakatingin sa kanila. At sa pinakamalayong sulok ng papel, malayo sa bahay, ay may isang maliit na lalaki na nakatalikod, ang kanyang ama. Nang gabi ring iyon, habang nag-aayos si Silas ng kumot sa kama ni Sinag, na akala niya ay tulog na, nakapa niya ang isang papel na nakatupi sa ilalim ng unan. Binuksan niya ito. Tinitigan niya ang simpleng guhit ng bata. Ang malaking anino, ang 2 batang babae na nakakulong, at ang lalaking nakatalikod, malayo sa kanila siya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ng lubusan ang larawan, ngunit naramdaman niya ang lungkot nito. Naramdaman niya ang distansya. Ang anino, sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga pader ng kanyang pagbubulag-bulagan ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang babala ni Manang Fe ay bumalik sa kanyang alaala. "Nag-aalaga po kayo ng ahas sa pamamahay ninyo." Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Sinag at pagkatapos ay ang larawan sa kanyang kamay. Ang katahimikan sa mansyon ay biglang naging isang sigaw na hindi niya marinig.
Dinala ni Silas ang guhit ni Sinag sa kanyang opisina at inilagay ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanyang desk lamp, ang simpleng drawing ay naging isang mapa ng isang bangungot. Ang bawat guhit ng Crayola ay tila sumisigaw. Hindi na ito isang simpleng drawing ng bata. Ito ay isang testimonya. Sa loob ng maraming araw, ang larawan ay nanatili roon. Isang tahimik na akusasyon. Sinimulan ni Silas na magmasid, hindi na bilang isang ama na naghahanap ng katiyakan, kundi bilang isang investigador na naghahanap ng katotohanan. Ang mga maliliit na bagay na dati niyang ipinagsasawalang bahala ay biglang nagkaroon ng bigat. Napansin niya kung paano bahagyang nanginginig ang kamay ni Amihan kapag inaabutan ito ng baso ni Clara. Napansin niya kung paano laging nakayuko ang kanyang mga anak kapag kumakain, na para bang ang pagtingin ng diretso ay isang kasalanan. At napansin niya ang pinakakakilakilabot sa lahat. Kapag si Clara ay pumapasok sa isang silid, ang kaunting ingay na nagmumula sa mga bata, isang pag-ubo, isang paggalaw ng silya ay biglang humihinto. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang nakabibinging katahimikan. Isang hapon, umuwi si Silas nang hindi nagpasabi. Karaniwan, ang pagdating niya ay inaanunsyo ng tunog ng kanyang sasakyan na nagbibigay ng sapat na oras para ihanda ang perpektong eksena. Ngunit sa araw na yon, ipinarada niya ang sasakyan sa labas ng gate at tahimik na pumasok sa loob. Ang narinig niya ay hindi sigaw o iyakan. Mas malala pa, ito ay ang malamig at walang emosyong boses ni Clara nagmumula sa playroom. At dahil hindi mo natapos ang iyong pagkain, ibig sabihin ay hindi mo pinapahalagahan ang mga biyayang meron ka. Ang mga batang hindi marunong magpahalaga ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ng kanilang mga magulang. Sumilip si Silas sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Sinag na nakatayo sa isang sulok habang si Clara ay nakaupo sa isang silya, nagbabasa ng libro na para bang nagsasabi lang ito ng oras. Nagpatuloy si Clara. Kung malalaman ng papa mo na ganito ka kasutil, sa tingin mo ba ay mamahalin ka pa rin niya? O baka isipin niyang binibigo mo lang ang alaala ng iyong ina? Isang matinding galit ang biglang sumiklab sa dibdib ni Silas. Napakainit, napakatindi, na halos hindi siya makahinga. Ito na, ang ahas. Ipinapakita na nito ang kanyang mga pangil. Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sinisiguradong hindi siya makagawa ng ingay. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruweba na hindi kayang baluktutin o itanggi. Nang gabi ring iyon, habang nasa silid nito si Clara at ang mga bata ay natutulog na, gumawa si Silas ng isang tawag. Hello? Security Systems Elite? Sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Kailangan ko ng serbisyo ninyo. Ang pinakamaliit at pinakamalinaw na mga hidden camera na mayroon kayo. Kailangan kong makita ang lahat ng anggulo ng playroom, ng dining hall, at ng pasilyo sa labas ng kwarto ng mga anak ko. Kinabukasan, habang si Clara at ang mga bata ay dinala ni Silas sa isang sorpresang pamamasyal sa isang kalapit na parke. Isang pagkukunwari na halos ikasuka niya. Isang van na walang marka ang pumarada sa mansyon. Ang mga technician ay kumilos ng mabilis sa tahimik. Ang mga kamera ay inilagay sa mga lugar na hindi mo aakalain. Sa loob ng isang smoke detector, sa likod ng isang picture frame, sa isa sa mga hindi nagagamit na libro sa estante. Nang bumalik sila, walang bakas ng kahit anong pagbabago. Ngumiti si Clara kay Silas. Salamat po sa araw na ito, sir. Mukhang nasiyahan ang mga bata. Tumangulang si Silas, isang maskara ng pagkukunwari ang nakapaskil sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, nagpaalam si Silas na may tatapusin siyang trabaho. Pumasok siya sa kanyang opisina, nilock ang pinto at binuksan ang kanyang laptop.
Ang live feed mula sa mga kamera ay lumabas sa kanyang screen. Sa isang monitor, nakita niya ang playroom, tahimik at walang tao. Sa isa pa, ang dining hall. At sa pangatlo, ang pasilyo sa labas ng kwarto ng kambal. Hinintay niya. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Pagkatapos, ay nakita niya ito. Lumabas si Clara sa kwarto ng kambal, lumingon sa kaliwat kanan ng pasilyo, nang makasiguro siyang walang tao, ang kanyang mukha. Ang mukha ng isang anghel ay nagbago. Ang nangiti ay nawala, napalitan ng isang malamig na pagkasuklam. Bumalik siya sa pinto ng kwarto at nagsalita sa isang boses na sapat lang na marinig ng audio sensor. Subukan ninyong tumawag o umiyak at bukas, doble ang parusa. Walang magliligtas sa inyo. Pagkatapos ay naglakad na siya palayo. Napahawak ng mahigpit si Silas sa gilid ng kanyang mesa. Ito pa lang ang simula. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na ang mga susunod na araw ay magpapakita ng isang katotohanang mas masahol pa kaysa sa kanyang pinakamasamang imahinasyon. Gusto kong gumana ang mga yan agad-agad. Bulong niya sa sarili. Inuulit ang mga salitang sinabi niya sa technician kanina, na ngayon ay may bagong bigat at kabuluhan. Ngayon din, ang opisina ni Silakbo Hidalgo, na dati ay kanyang santuwaryo mula sa kalungkutan ng kanyang tahanan, ay naging isang silid ng pagpapahirap. Sa loob ng 2 araw, nabuhay siya ng 2 magkaibang buhay. Sa umaga at hapon, siya ang mapagkunwaring amo, ang ama na patuloy na nagtitiwala. Tinatrato si Clara ng may parehong respeto at paggalang. Ngunit sa gabi, kapag ang buong mansyon ay tahimik na, siya ay nagiging isang bilanggo. Nakakadena sa kanyang upuan, pinapanood ang mga recording ng araw na lumipas. Ang unang pinanood niya ay isang ordinaryong hapon. Nakaupo ang kambal sa mesa sa playroom, gumagawa ng kanilang takdang aralin. Lumapit si Clara sa likuran ni Sinag. Mali. Malamig niyang sabi, tinuturo ang isang numero sa papel. Itinaas ni Clara ang kamay ng bata at gamit ang sarili niyang kamay. Puwersahan niyang ipinindot ang lapis sa papel, paulit-ulit, hanggang sa mapunit ito. Kapag sinabi kong gawin mo ng tama, gawin mo ng tama. Ang boses niya ay hindi pa sigaw. Ito ay isang bulong na puno ng yelo. Naramdaman ni Silas na nanikip ang kanyang tiyan. Iyon pa lang, gusto na niyang sugurin si Clara. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niyang makita ang lahat. Nag-fast forward siya sa sumunod na eksena. Oras ng merienda. Hinainan ni Clara ng tinapay ang kambal. Si Amihan ay hindi ito ginalaw. Hindi ka gutom? Tanong ni Clara. Umiling si Amihan. Sige, sabi ni Clara. Kinuha ang plato. Kung ayaw mong kainin, panoorin mo itong kinakain ng kapatid mo. Inilagay niya ang plato sa harap ni Sinag. Ubusin mo lahat, pati ang piraso, para sa kapatid mo. Nanginginig na umiling si Sinag. Pero busog na po ako. Ubusin mo. Nakita ni Silas sa screen kung paano pilit na isinubo ni Sinag ang bawat piraso ng tinapay, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Si Amihan ay nakatingin lang. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng walang magawa. Ito ay hindi pagpapakain. Ito ay pagpapahirap. Napahawak si Silas sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw ng galit. Nag-click siya sa isa pang file, ang recording mula sa kamera sa pasilyo. Ito ang pinangangambahan niya. Nakita niya si Clara na hila-hila si Amihan patungo sa bodega sa ilalim ng hagdanan, ang silid ng pag-iisip. Binuksan niya ito at itinulak ang bata sa loob. Diyan ka hanggang sa matuto kang sumunod, sabi ni Clara bago isara at ilak ang pinto. Ang audio sensor ay nakakabit malapit sa pinto. Narinig ni Silas ang mahinang pagkatok ni Amihan. Tita Clara, madilim po.
Pagkatapos ay ang boses ng kanyang anak na dahan-dahang napalitan ng hikbi at pagkatapos ay ng katahimikan. Hindi na kaya ni Silas. Nagsuka siya sa basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Ang bawat eksena ay isang sampal, isang saksak, isang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Ang pagiging bulag niya, ang kanyang katangahan, ang kanyang pagpapabaya. Lahat ay nagbunga sa impyernong ito na nangyayari sa ilalim mismo ng kanyang bubong. Tiningnan niya ang orasan. Halos hating gabi na. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang makita ang pinakamasahol sa lahat. Nag-click siya sa recording ng hapunan kanina lamang. Ang eksena ay pamilyar. Silang tatlo sa mesa. Si Clara ay nakatayo sa di kalayuan, nagmamasid. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng kamera, nakita niya ang mga bagay na hindi niya nakita ng personal. Nakita niya ang mabilis na pagsiko ni Clara kay Sinag ng aksidente nitong mabitawan ng kanyang kutsara. Nakita niya ang pagbabantang tingin na ipinukol nito kay Amihan nang subukan nitong magsalita. Nakita niya ang kontrol, ang ganap na kontrol. At pagkatapos, ang huling patak. Ang eksena pagkatapos ng hapunan, habang tinutulungan ni Clara ang kambal na magsipilyo. Hinawakan ni Clara ang panga ni Sinag ng mahigpit. Ngumiti ka, utos niya. Kapag kaharap mo ang papa mo, lagi kang ngingiti. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari. At sisiguraduhin kong mas masakit pa sa susunod. Sa puntong iyon, isang bagay sa loob ni Silas ang nabali. Ang sakit at pagsisisi ay naglaho, napalitan ng isang dalisay at nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Sinuntok niya ang kanyang mesa. Ang lakas nito ay nagpatalsik sa kanyang tasa ng kape na nabasag sa sahig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Hindi niya ito pinansin. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Sa imahe ng babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng sumisira sa kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng kalmadong bagsik. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Dahan-dahan siyang naglakad, patungo sa pinto. Binuksan ito at lumabas ng kanyang opisina. Sa ibaba, sa sala, nakaupo si Clara sa sofa, nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng mahinang ilaw ng isang lampshade. Isang perpektong imahe ng kapayapaan at kaayusan. Narinig niya ang mga yabag ni Silas sa hagdanan. Nag-angat siya ng tingin at ang kanyang mukha ay nagliwanag sa isang matamis at mapagkunwaring ngiti. Gising pa po pala kayo, sir. Akala ko po ay natutulog na kayo. Ang nangiting iyon ang huling pagkakamali niya. Ang laban ay magsisimula na. Bumaba si Silas sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang galit sa loob niya ay hindi na mainit. Ito ay naging isang blok ng yelo sa kanyang dibdib. Malamig at matalim. Tiningnan niya si Clara na nakangiti pa rin sa kanya. Isang anghel sa ilalim ng ilaw ng lampara. Isang huwad na anghel. Clara, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na halos nakakatakot. Gisingin mo ang mga bata. Papuntahin mo sila dito sa sala. Napakunot ang noo ni Clara. Bahagyang nagulat sa kakaibang tono ni Silas. Pero sir, mahimbing na po ang tulog nila. Hating gabi na po. Sinabi kong gisingin mo sila. Ulit ni Silas, ang bawat salita ay may diin. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata. Isang bagsik na hindi pa nakikita ni Clara dati. Nawala ang nangiti sa kanyang labi. Tumango siya at mabilis na umakyat sa hagdanan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba siya kasama ang kambal na halatang inaantok pa, kinukusot ang kanilang mga mata. Papa, anong nangyayari? Tanong ni Amihan. Hindi sumagot si Silas. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng kanyang mga anak. Hinawakan niya ang kanilang mga balikat at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, tiningnan niya sila ng diretso sa mata. Sinisiguradong nararamdaman nila
ang bawat salita. Makinig kayo sa akin, mahina niyang sabi. Mahal na mahal kayo ni Papa. At pinapangako ko, simula ngayon, hindi na kayo muling matatakot sa bahay na ito. Hindi na. Hinalikan niya sila sa noo. Umakyat na kayo sa kwarto ni Papa. Manood kayo ng cartoon sa TV doon. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag? Nalilito man. Tumango ang kambal at mabilis na umakyat pabalik. Naiwan sa sala si Silas at si Clara. Sir, ano po ba talaga ang nangyayari? Tinatakot niyo po ang mga bata. Sabi ni Clara. Sinisubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Dahan-dahang tumayo si Silas at hinarap siya. Hindi na siya sumigaw. Hindi na niya kailangan. Kaninang hapon, nag-accidentally spilled her milk. Anong ginawa mo? Natigilan si Clara. Nagpunas po kami. Aksidente lang po iyon. Mali. Sabi ni Silas. Sinabihan mo siyang tanga siya at pinalinis mo sa kanya ang sahig gamit ang isang maliit na basahan sa loob ng 1 oras. Ang kulay sa mukha ni Clara ay unti-unting nawala. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Noong Martes, nagpatuloy si Silas na para bang nagbabasa ng isang listahan. Ayaw kainin ni Amihan ang merienda niya. Anong ginawa mo? Ipinakain mo ang parte niya kay Sinag hanggang sa halos masuka ito. Sir, ito po ay isang kagabi. Putol ni Silas, ang kanyang boses ay mas lalong lumamig. Ikinulong mo si Amihan sa bodega. Sa loob ng 2 oras dahil sa pagtulong niya sa hardinero. Sa puntong yon, ang pagkukunwari ni Clara ay nagsimulang gumuho. Ang takot ay gumapang sa kanyang mga mata. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? Sa halip na sumagot, kinuha ni Silas ang kanyang tablet mula sa ibabaw ng maliit na mesa at itinapon ito sa coffee table sa harap ni Clara. Ang screen ay umilaw, isang video. Ang video kung saan hinihigpitan niya ang pagkakahawak sa panga ni Sinag. Ngumiti ka. Kapag kaharap mo ang papa mo, lagi kang ngingiti. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Ang sariling boses ni Clara, malinaw at malupit ay pumuno sa tahimik na sala. Napaurong si Clara na para bang sinampal. Tiningnan niya ang tablet, pagkatapos ay kay Silas at isang bagay sa loob niya ang pumutok. Ang maskara ng anghel ay tuluyang nalaglag at ang demonyo sa ilalim nito ay lumabas. Oo, ginawa ko. Sigaw niya, ang kanyang boses ay biglang naging matinis at puno ng galit. Ginawa ko ang lahat ng yan at alam mo kung bakit? Dahil kinamumuhian ko kayo. Kinamumuhian ko ang mga mayayamang tulad mo na akala mo ay kayang bilhin ng pera ang lahat. May perpekto kang pamilya, perpektong buhay, at sinayang mo lang. Hindi ka karapat-dapat sa kanila. Mas nararapat pa ako. Kaya sinira mo sila? Tanong ni Silas. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat salitang naririnig. Hindi ko sila sinira. Tinuruan ko sila ng leksyon. Tumatawang sabi ni Clara. Isang tawang may bahid ng kabaliwan. Tinuruan ko silang matakot dahil ang takot ay respeto, isang bagay na hindi mo kailanman nakuha mula sa kanila. Habang nagsasalita siya, ang pinto sa harapan ay bumukas. Pumasok ang 2 unipormadong pulis. Napatigil si Clara. Napatingin siya sa mga pulis. Pagkatapos ay kay Silas. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng purong gulat at pagkatapos ay ng desperasyon. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Minahal ka nila. Ako ang nag-ayos sa kanila. Clara del Mundo, sabi ng isang pulis, inaaresto ka namin para sa kasong child abuse. Habang pinupusasan siya, nagsimulang magwala si Clara. Nagpupumiglas siya, sumisigaw, nagmumura. Kasalanan mo to, Silas. Mamamatay sila sa kalungkutan nang wala ako. Mga walang kwenta kayong lahat. Papatayin ko kayo.
Kinaladkad siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa gabi bago tuluyang pinutol ng pagsara ng pinto ng patrol car. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas mabigat, mas malalim, at mas masakit kaysa sa lahat ng katahimikang naranasan ni Silas sa bahay na yon. Tumingin siya sa paligid. Ang sala na laging napaka-perpekto at napakalinis sa ilalim ng pamamahala ni Clara ay biglang naging parang isang crime scene. Dahan-dahan siyang naupo o mas tamang sabihing bumagsak sa sahig. Ang lakas na nagpatayo sa kanya kanina ay biglang nawala. Ang natira na lang ay ang bigat ng kanyang pagkakasala. Ang ahas ay wala na, ngunit ang kamandag nito ay nanunuot pa sa bawat sulok ng kanyang tahanan, sa puso ng kanyang mga anak, at higit sa lahat, sa kanyang sariling kaluluwa. Mula sa itaas ng hagdanan, isang maliit na pinto, ang bahagyang bumukas, 2 pares ng mga mata ang sumilip. Nakita ni na Amihan at Sinag ang kanilang ama, isang makapangyarihang tao na laging tuwid ang tindig at hindi nagpapakita ng kahinaan, na ngayon ay nakaupo sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nakakuba, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang tunog na hindi pa nila kailanman narinig mula sa kanya. Isang hikbi, isang mahina, basag, at puno ng sakit na hikbi. Ang kanilang ama ay umiiyak. Hindi nila alam ang gagawin. Ang takot na itinanim ni Clara ay naroon pa rin, nagbabawal sa kanila na gumalaw. Ngunit ang imahe ng kanilang ama, na wasak at nag-iisa sa gitna ng malawak na sala, ay humila sa kanila. Dahan-dahan na parang 2 usa na lumalabas sa kakahuyan. Pagkatapos ng isang bagyo, lumabas sila sa silid at naglakad pababa ng hagdanan. Hindi nila kailangang magsalita. Tumayo lang sila roon, ilang talampakan ang layo mula sa kanya, 2 tahimik na saksi sa kanyang pagdadalamhati. Naramdaman ni Silas ang kanilang presensya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nakita niya ang kanyang mga anak, nakatayo sa dilim. Ang kanilang mga mukha ay isang pinaghalong takot at pagtataka. Hindi na siya ang makapangyarihang CEO. Hindi na siya ang abogadong laging panalo. Sa sandaling iyon, siya lang ay isang ama na nabigo. Isang amang labis na nagsisisi. "Patawarin niyo ako," bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal. "Mga anak, patawarin niyo si Papa." Hindi sila sumagot. Hindi sila gumalaw palapit. Tumayo lang sila roon, pinapanood ang lalaking matagal na nilang tinitingala mula sa malayo, na ngayon ay nasa kanilang paanan. Humihingi ng isang bagay na hindi niya alam kung kaya pa ba nilang ibigay. Ang pagpapatawad ay isang mahabang daan, at ang kanilang paglalakbay ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang pag-alis ni Clara ay hindi nagdulot ng agarang kapayapaan sa Paraiso Verde. Sa halip, iniwan nito ang isang nakakabinging katahimikan na puno ng mga multo. Ang bawat sulok ng mansyon ay may alaala ng takot. Ang bodega sa ilalim ng hagdanan, ang sulok ng sala, maging ang hapagkainan, lahat ay may bakas ng kanyang lason. Si Silas at ang kanyang mga anak ay parang 3 estranghero na biglang pinagsama sa isang malaking bahay. Ligtas na sila mula sa halimaw, ngunit hindi sila marunong kung paano muling maging isang pamilya. Sinubukan ni Silas, isang umaga, sinubukan niyang ipagluto sila ng almusal. Naghahanap siya ng recipe sa internet para sa pancakes, ngunit ang resulta ay isang sunog at malagkit na gulo. Pinilit niyang ngumiti nang iabot niya ito sa kambal. "Pasensya na, medyo nasunog," sabi niya. Kumuha si Amihan ng isang piraso, ngumuya. Ngunit ang kanyang mga mata ay blangko. Si Sinag naman ay hindi ito ginalaw. Matapos ang ilang sandali ng alanganing katahimikan, tumayo si Amihan.
Pwede na po ba kaming bumalik sa kwarto? Walang nagawa si Silas kundi tumango. Pinanood niya silang umalis at naiwan siyang mag-isa sa gitna ng magulong kusina. Pakiramdam niya ay mas malayo pa siya sa kanila kaysa dati. Sinubukan niyang kausapin sila. Umupo siya sa labas ng kanilang silid. Kinakatok ang pinto. Mga anak, gusto niyo bang magkwentuhan o manood ng pelikula? Ang tanging sagot na natanggap niya ay katahimikan. Isang gabi, nagising siya sa isang mahinang iyak. Nagmula ito sa kwarto ng kambal. Dahan-dahan siyang naglakad palapit at marahan na binuksan ang pinto. Sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya si Sinag na nakaupo sa kanyang kama, nanginginig. Habang si Amihan ay nakayakap dito, sinusubukang patahanin. Ate, babalik siya. Hikbi ni Sinag. Babalik si Tita Clara. Hindi na siya babalik, Sina. Ligtas na tayo. Bulong ni Amihan, ngunit kahit sa sarili niyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo si Silas sa may pintuan, isang anino lamang. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Sila ang nagdadamayan sa isa't isa. Hindi siya kasali. Hindi siya ang kanilang kanlungan. Ang pinsalang nagawa ay napakalalim at napagtanto niya na ang pagpapaalis sa demonyo ay hindi sapat. Kailangan niyang buwagin ang impyernong itinayo nito at hindi niya iyon magagawa mula sa kanyang opisina, mula sa likod ng isang conference table. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na para sa mundo ng negosyo ay isang kabaliwan. Ngunit para sa kanyang kaluluwa ay ang tanging paraan para sa kaligtasan. Pumasok siya sa kanyang malawak na home office, isang lugar na dati ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at tagumpay. Ngayon, ito ay simbolo ng kanyang pagkukulang. Tiningnan niya ang mga picture frames sa kanyang mesa, mga larawan niya na nakikipagkamay sa mga mahahalagang tao, tumatanggap ng mga parangal, walang larawan ng kanyang mga anak. Umupo siya sa kanyang silya at tinawagan ang chairman ng board ng Hidalgo Legacy Holdings. Miguel, simula niya, ang kanyang boses ay matatag. I'm calling an emergency board meeting for tomorrow morning. Silas, anong nangyari? May problema ba sa stocks? Nag-aalalang tanong ng kausap. Walang problema sa kumpanya, Miguel. Ang problema ay ako. Sagot ni Silas. Huminga siya ng malalim. Magre-resign na ako bilang CEO. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ano? Silas, nababaliw ka na ba? Hindi mo pwedeng gawin yan. Ikaw ang Hidalgo Legacy. Hindi na, Miguel. Mula ngayon, ako na lang ang ama ni na Amihan at Sinag. Yun lang. Yun na ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Silas ay nabunutan siya ng isang dambuhalang tinik. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang humihinga siya ng maluwag. Naglakad siya palabas ng opisina at dahan-dahang isinara ang pinto, na para bang isinasara niya ang isang kabanata ng kanyang buhay. Kinagabihan, hindi niya sinubukang pilitin ang mga anak na kumain sa hapagkainan. Sa halip, kumuha siya ng isang kumot at umupo sa sahig sa labas ng kanilang nakasarang silid. Kumatok siya ng marahan. Mga anak, hindi ako papasok. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay mahina. Puno ng isang emosyon na hindi pa nila naririnig mula sa kanya. Gusto ko lang malaman ninyo na hindi ako aalis. Hindi na ako aalis para sa trabaho. Hindi na ako pupunta sa mga meeting. Dito lang ako, sa bahay, kasama ninyo. Hindi siya nakarinig ng sagot. Kahit hindi niyo pa ako kayang kausapin, okay lang, sabi niya. Ang kanyang lalamunan ay nagsisimulang manikip. Hihintayin ko kayo, kahit gaano katagal. Dito lang ako sa labas, hindi ako aalis. Sumandal siya sa pader sa tabi ng pinto. Ipinikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng silid, magkayakap sina Amihan at Sinag sa kanilang kama.
Naririnig nila ang bawat salita. Hindi sila gumalaw, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, isang maliit na butil ng isang bagong pakiramdam ang nagsimulang tumubo sa kanilang mga puso. Hindi pa ito tiwala, hindi pa ito pagpapatawad. Ito ay pagtataka. At sa isang hardin na nasira ng bagyo, ang pagtataka ay ang unang buto ng pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan, ang Paraiso Verde ay hindi na ang dating mansyon. Ang mga mamahaling palamuti ay naroon pa rin, ngunit ang hangin sa loob ay nagbago na. Hindi na ito binalot ng katahimikan ng takot, kundi ng mga mumunting tunog ng isang tunay na tahanan. Ang mahinang tunog ng TV, ang kaluskos ng mga pahina ng libro, ang paminsan-minsang tanong at sagot sa kusina. Ang paghilom ay hindi isang himala. Ito ay isang mabagal at masipag na trabaho. At si Silas ang naging pinakamasipag na manggagawa. Ang unang tagumpay niya ay nangyari 1 buwan matapos siyang mag-resign. Naghahanda siya ng hapunan, isang simpleng adobo na paulit-ulit niyang pinraktis nang lumabas si amihan sa kanilang silid at tumayo sa may pintuan ng kusina. Hindi ito nagsalita, pinanood lang siya. Hindi rin nagsalita si Silas, patuloy lang siya sa pagluluto. Nang maluto, naglagay siya ng kanin at adobo sa isang plato at iniabot dito. Kinuha ito ni amihan at bumalik sa kanilang silid. Hindi ito isang pag-uusap, ngunit ito ay isang koneksyon. Isang gabi, isang malakas na kulog ang gumising sa buong kabahayan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kwarto ni Silas. Nakatayo roon si Sinag, nanginginig, yakap-yakap ang kanyang unan. "Papa," bulong nito, "natatakot po ako." Ang simpleng pangungusap na iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Silas. Hindi siya nag-atubili. Itinaas niya ang kumot. "Halika, dito ka sa tabi ko." Pumasok si Sinag at yumakap sa kanya. Hinaplos ni Silas ang buhok ng kanyang anak hanggang sa muli itong makatulog. Sa gabing iyon, hindi lang si Sinag ang kanyang pinatahan. Pinatahan din niya ang isang bahagi ng kanyang sariling pusong matagal nang nababagabag. Nagsimula silang magkaroon ng mga bagong ritual. Tuwing hapon, sa hardin, tinuturuan sila ni Silas na magtanim. Ang mga rosas na itinanim ni Clara ay matagal na niyang binunot. Pinalitan nila ito ng mga sunflower at sampagita. Habang naguhukay ng lupa, nagkakaroon sila ng mga maliliit na pag-uusap tungkol sa mga uod, sa hugis ng mga ulap, sa paborito nilang kulay. Mga simpleng bagay, ngunit bawat isa ay isang ladrilyo na muling nagtatayo ng kanilang nasirang pamilya. Isang hapon, habang nagdidilig sila, iniabot ni amihan ang isang piraso ng papel kay Silas. Ito ay isang bagong guhit. Sa larawan may 3 tao, isang ama at 2 anak na babae. Magkakahawak kamay sila sa ilalim ng isang malaking araw na nakangiti. Wala nang anino, wala nang mga bintanang may rehas, tanging sila lang 3. Napatingin si Silas kay amihan, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ngumiti si amihan sa kanya, isang tunay, hindi pilit, at nagpapatawad ng ngiti. Ang mansyon ay hindi na isang paraiso ng karangyaan. Ito ay naging isang santuaryo ng paghilom. Hindi na sila kinakailangang maging perpekto. Minsan, may mga araw na tahimik pa rin. Minsan may mga gabi na may masamang panaginip pa rin. Ngunit ang kaibahan ngayon, magkakasama na nilang hinaharap ang lahat. Ang huling eksena ng kanilang kwento ay hindi nangyari sa isang grandeng pagdiriwang. Nangyari ito sa isang ordinaryong gabi. Nakaupo silang 3 sa sofa, nagsisiksikan sa ilalim ng iisang kumot, nanonood ng isang lumang comedy film. Habang tumatawa si Sinag sa isang eksena at nakasandal naman ang ulo ni amihan sa kanyang balikat, napagtanto ni Silas ang lahat. Ang yaman niya ay hindi nasa bangko o sa stock market. Ang kanyang legacy
ay hindi ang kumpanyang binitiwan niya. Ang tunay niyang yaman, ang tunay niyang paraiso, ay naroon mismo sa sofa na iyon. Ang mainit na bigat ng kanyang mga anak, ang tunog ng kanilang mga paghinga, ang kanilang mga tawa na unti-unting bumabalik. Iyon ang lahat ng mahalaga. Hindi na siya si Silakbos Silas Hidalgo, ang milyonaryong CEO. Siya na ngayon ay si Papa. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang tunay siyang mayaman. At diyan po nagtatapos ang ating kwento. Ang aral na iniiwan sa atin ng karanasan ni na Silas, Amihan at Sinag ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi nasusukat sa mga bagay na kaya niyang bilhin, kundi sa oras at presensya na kaya niyang ibigay. Ang paghilom mula sa malalim na sugat ay hindi madali. Ngunit sa pamamagitan ng pasensya, pag-unawa, at higit sa lahat, sa pagpapakita araw-araw, ang pinakasirang pamilya ay maaaring muling mabuo. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama sa aming paglalakbay. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig mula sa amin? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.